Hello guys, welcome back to my channel. I'm VJ and you're now watching another episode of my reaction for today. For today guys, I'm going to react on another interesting topic. If you don't know much about me, of course, I am a K-drama fan and also a K-pop fan. So I know much about Korean actors. I'll be going to watch a very interesting video in here. This is actually like about Kim Ji-soo, and this is from Storyline Corner. This is what happened to Kim Ji-soo and why he's here in the Philippines. So we all know what happened to Kim Ji-soo, of course, because it's all over the news that he is, like being canceled in Korea. So he went here in the Philippines for good. So I'll be going to watch it today. Let's go, guys. Matapos ang halos 2 taon ng Oh, it's in Tagalog. pananahimik at pagkawala sa mata ng publiko, Mhm. tila matagumpay na nakakabalik si Kim Ji-soo, dating kilala bilang Kim Ji-soo, sa mundo ng showbiz sa Pilipinas. Isang bagay na dati inakalang imposibleng mangyari dahil sa mabigat na kontrobersiyang kinasangkutan niya. Mhm. Ngunit paano nga ba niya ito nagawa? It's quite okay, it's from Storyline Corner at nagtatagalog siya, so magtatagalog tayo, guys. Interesting. Okay. Si Kim Ji-soo, na mas kilala sa kanyang screen name na Jisoo, ay ipinanganak noong March 30, 1993 sa lungsod ng Busan, South Korea. Mhm. Bata pa lamang siya ay likas na siyang masigasig at determinado. Sa kanyang kabataan, naging judo athlete siya at lumahok sa mga Oh. national competitions. I really. Isang patunay sa kanyang dedikasyon at disiplina. Ngunit Mhm. dahil sa mga injury, napilitan siyang iwan ang sports at dito niya natagpuan ang mundo ng pag-arte. Mhm. Noong 2009, nagsimula siyang umarte sa mga stage plays at unti-unting nakilala sa mga indie at short films. Mhm. Isa sa mga maagang proyekto niya ay ang Korean-Filipino film na Soulmates, kung saan Oh. unang nakita ang kanyang Talaga? So meaning matagal na talaga siya dito sa Pilipinas kasi yun yung ano niya kabataan niya, oh. kakayahan sa mas seryosong mga papel. Mhm. Ngunit ang tunay niyang pagsikat ay dumating noong 2015 nang mapabilang siya sa cast ng hit drama na Angry Mom, kung saan ginampanan niya ang isang estudyanteng may mabigat na emosyonal na baggage. Dito siya unang napansin ng mas malawak na audience at sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Cheer Up, 2015, Page Turner 2016, Moon Lovers, Scarlet Heart Rio Yeah, ito yung una kong nakita na andito si Kim Ji-soo sa Scarlet Rio. Tapos next is yung Bungsoon. 2016 at ang blockbuster drama na Strong Woman Do Bongsoon 2017 kung saan lalo siyang minahal ng publiko. Sa loob lamang ng ilang taon, si Jisoo ay naging isa sa pinakakilalang aktor sa South Korea. Tanyag siya sa pagganap ng mga bad boy with a heart na karakter at kilala sa kanyang husay sa pag-arte sa mga emosyonal at komplikadong papel. Kinilala rin siya sa mga award shows bilang rising star at nagsimulang mapabilang sa mga listahan ng pinakasikat at pinakaguwapong aktor sa Korea. Taong 2021, muling nabigyan ng malaking break si Jisoo nang mapili siya bilang bida sa historical drama na River Where the Moon Rises. Oh, Isang prestige project ito na may malaking production budget at malawak na audience. I don't know, parang ito yung time na bumagsak siya or something, may scandal siya. Kasabay ng tagumpay, Mhm. dumating ang isang napakalaking pagsubok. Noong March 2021, habang kasalukuyang umeere ang River Where the Moon Rises, isang anonymous post ang kumalat online na nagsasabing si Jisoo ay sangkot Ito talagang mga K-nets, no? Diba? Kung kailan ka nag-rise, pick mo na, dyan pa sila naninira, ganon. So, kawawa naman. sa school violence at bullying noong kanyang middle school years. Mm. Ang post ay detalyado. Nagsalaysay ito ng pisikal na pananakit, verbal abuse, at pagiging bahagi ni Jisoo sa isang gang-like na grupo na nambubuli ng mga kaklase. Oh. Hindi nagtagal, may ilang iba pang netizens ang lumabas at nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Mm. May ilang nagsabing binuhusan daw sila ng tubig sa CR
sinaktan at pinagtawanan sa harap ng klase. Oh? Lalong naging seryoso ang issue dahil ito ay tumatalakay sa matagal ng problema sa Korea. Ang school bullying na naging dahilan ng depresyon at minsan ay suicide ng ilang biktima. Naglabas si Jisoo ng sulat kamay na public apology kung saan inamin niyang may mga pagkakamali siyang nagawa noong kabataan niya. Ngunit hindi nito napigilan ang backlash. Ang mga sponsor niya ay umatras, pinutol ng kanyang talent agency ang koneksyon sa kanya at pinalitan siya sa ongoing drama pagkatapos lamang ng 6 na episodes. Sa puntong iyon, wala nang natitirang daan para kay Jisoo. Tinapos ng ahensya ang kontrata niya at tuluyang nawala siya sa publiko. Tahimik siyang nag-enlist sa mandatory military service ng South Korea. Ngunit habang tahimik ang kanyang panig, patuloy ang mga chismis at galit mula sa publiko. Hanggang sa unti-unting mabunyag ang katotohanan. Hindi natin alam ba na while enlisting in the military, baka binubuli din siya doon, di ba? Kasi nga sa ongoing na news sa kanya. Ang determinasyon, nagsagawa ng investigasyon ang kanyang legal team. Isa-isang pinasinungalingan ang mga akusasyon. Lumabas na ang isa sa mga pinakamalubhang paratang ay imbento lamang ng isang sundalo na hindi man lang naging kaklase ni Jisoo. Inamin ng taong ito na bunga ng depresyon at problema ng kanyang ina sa kalusugan, nakagawa siya ng hindi kanais-nais na bagay. Sa halip na kasuhan, pinili ng kampo ni Jisoo na ipakita ang habag at patawarin ng tao. Habang dahan-dahang lumilinaw ang katotohanan, unti-unting nabago rin ang pananaw ng publiko. Isa pa sa mga pangunahing biktima ay lumantad at sinabi na nagkaayos na sila ni Jisoo at pareho na silang naghihilom sa sugat ng nakaraan. Noong buwan ng October, bumalik si Jisoo sa publiko sa isang panayam kasama ang sports Chosun. Dito niya ikinuwento ang tunay na nangyari. Ang kanyang pakikibaka bilang isang outcast noong high school at ang desisyong sumama sa isang grupo hindi para manakit kundi para makaligtas. Okay. Linaw niya na hindi siya sangkot sa mga maling gawain ng Di ba grupo. parang sa ano lang, sa K-drama lang? Kasi marami silang K-drama sa Korea na about bullying eh. Like for example, nung bago, yung Weak Hero class. Hindi ka aanib sa mga gang or hindi ka aanib sa mga maaangas na estudyante. Of course, ikaw yung magiging target. So, yun yung ginawa ni Jisoo. At humingi pa rin siya ng paumanhin sa mga taong naapektuhan. Sa gitna ng matinding batikos, pinili ni Jisoo na manahimik at umiwas sa media. Ilang buwan pagkatapos ng kontrobersya, nag-enlist siya para sa mandatory military service. Isang tila paglayo sa mata ng publiko, habang tahimik niyang pinagninilayan ang lahat ng nangyari. Sa halos 2 taon, halos walang balita tungkol sa kanya. Para sa maraming tao, akala nila tapos na ang career ni Jisoo. Ngunit sa halip na tuluyang mawala, isang panibagong yugto ang binuksan ni Jisoo sa Pilipinas. Noong kalagitnaan ng 2024, unti-unting kumalat ang balita na si Jisoo ay lumipat sa Pilipinas. Maraming fans ang nagtaka. Bakit sa Pilipinas? Ngunit sa mga sumunod na buwan, naging malinaw ang sagot. Dito niya natagpuan ang bagong simula at pagtanggap. Nagkaroon siya ng guest role sa Black Rider, isang action drama ng GMA Network. At kalaunan ay nakast bilang support character sa Abot Kamay na Pangarap, isang medical drama na may mataas na ratings. Ang mga Pilipino ay mainit na tumanggap sa kanya. Hindi bilang isang aktor na may kontrobersya, kundi bilang isang artist na nagnanais ng pagbabago at bagong buhay. Noong August 28, 2024, opisyal na siyang pumirma ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center at naging bahagi ng kanilang pool of talent. Si Madam mo, nag-ayos pa siya ng before magpa-picture. Nag-ayos siya ng buhok. Tingnan niyo. Tingnan niyo guys. Center Yan, at naging bahagi ng kanilang pool of talents. Sa mga panayam, makikita ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at madalas niyang sabihin na ang Pilipinas ang naging panibagong tahanan ko. Ngayon, si Jisoo ay patuloy diba? Parang nagkalaman na siya. Hindi niya siya yung dating Jisoo na napaka payat, 'di ba? Payat siya eh. Ngayon parang may nagkalaman na yung katawan niya. So good to know. na nag-aaral ng wikang Filipino at nakikibagay sa kultura ng bansa. Pinag-uusapan ang posibilidad ng isang Filipino-Korean romantic series kung saan siya ang magiging leading man. Maraming Pilipino ang natutuwang makita siyang bumabangon at bumabalik sa spotlight. Hindi bilang perpektong artista, kundi bilang isang taong handang matuto, magsisi
at magbagong buhay. Mm. Si Kim Jisoo, na minsang minahal ng milyon-milyon at kalaunan ay kinamuhian ng marami, ay ngayoy bumalik hindi para magpakitang gilas, kundi para ipakita na may ikalawang pagkakataon para sa mga taong handang magbago. Mm. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na bituin ay hindi kailanman nawawala. Minsan lang, kinakailangan nitong humanap ng ibang langit kung saan ito muling magniningning. Okay. Okay, I think that's it. That's what happened to Kim Jisoo and why he is in the Philippines. That's from Storyline Corner. Ang dami nating natutunan, of course, yung side niya. Because, actually, in media, mas marami yung one-sided eh. So, mas marami yung nag-a-accuse sa kanya ng mga hindi kaaya-aya, of course. Mas kumakalat yung mga ganun eh. Pero meron pala siyang rason kung bakit niya ginawa yon, of course, for survival. Sa atin kasi, iba kasi dito culture natin sa Pinoy, no? Kasi parang kung may scandal yung isang artista, mawawala rin naman yan kalaunan, di ba? Parang hindi tayo nagtatanim ng galit or nagtatanim ng disgust sa isang artist. But in Korean culture kasi iba sila, di ba? Parang kahit nga yung nangyari is high school pa, 'di ba? Nung high school pa siya, middle school. So, parang ang tagal na nun, tapos inungkat, tapos yun na, cancel na, 'di ba? Tapos wala nang balikan, ganun. Kahit naman na-clear na yung name niya, is ganun pa rin. Parang nawala na, damage na yung reputasyon niya. That's it, guys. Thank you so much, Storyline Corner, for that very informative sa akin. Masaya tayo dahil ganun na ang nangyari sa buhay niya. We should support him also because him coming to the Philippines, it means that he trusts us. And he is also an asset to our country, of course, because nakakapag-draw siya ng influence, di ba? Anyway, that's it, guys. Thank you so much for watching this episode. I'm gonna be watching contents like this in my next episode. For now, guys, thank you and bye-bye.